Agarang serbisyo, tayo ang tulay. Tulong pandugtong para sa hamon ng buhay. Nakikinig, nagmamalasakit, nagseserbisyo. Ninya Corpus. Serbisyo agad, serbisyong sagad. Nagseserbisyo, Ninya Corpus. Tuwing umaga, dito lamang sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradyo. Nakikinig, nagmamalasakit, nagseserbisyo, Ninya Corpus. Isang magandang Lunes ng umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay July 13, 2026. Aba, may mga kilala akong nagba-birthday. Batiin ko lang mabilis, happy birthday si Jonathan Malaya, ang dating spokesperson ng West Philippine Sea, at saka si Attorney Yusek Marge Gutierrez ng DOJ. Yan ang mga kasama ko, partner, doon sa dati kong dati. Naimbag Abigat. Oo, ini-interview rin natin dito. Correct. Sila. Oo. Naimbag Abigat, partner. Hi, hello and good morning. Manang, Naimbag Abigat, mga kapamilya at mga kaserbisyo, Migs Bustos po. It is another Monday, July 13, 2026. Happy birthday po sa lahat ng mga nagba-birthday. And at the same time, medyo dito po sa Metro Manila, nagpapakita na po si Mr. Sun. At kasi over the weekend, medyo inulan nga po tayo. At sana po safe naman po ang lahat. Oo, grabe. Pero ang in-expect ko, mas maulan pa. Tama ba ako? Although parang may pabugso-bugsong yes, malalakas na ulan. Oo. Pero kaya na-cancel yung ibang mga outdoor activities. Correct. Ng ilan sa atin. Siguro kung yung iba nagsa-sports, di ba, sa labas. Cancel po yan nung weekend. Kaya maraming siguro hindi rin naglaba. Nagstay lang sa bahay. Correct. Ikaw, anong ginawa mo? Medyo lumabas ng onte, pero nag-stay din po tayo sa bahay. Nung Sabado. Nasa Bacolod. Nagsimba tayo nung Sabado. Oo, ako naman lumabas-labas sa konti kasi nga may mga activities. And buti na lang, nung lumabas ako, hindi naman umulan. Kaya sabi ko, nasaan? Tapos pag uwi ko, biglang bumuhos. Yes. Ang ulan. Kaya talagang kailangan ready lang dahil basa ang kalsada. Kaya ingat po tayo. Kanina parang malakas-lakas pa rin yung hangin. Meron pa rin no? Oo. Meron pa rin something no? Somewhat. Oo. Pero pag ganitong hindi makulimlim ang panahon at maulan, alam mo, nag-crave kami ng mga pagkain. Syempre. Na bagay sa ulan. Oo, diba? Katulad ng arroz caldo. Yan. Yung totoong arroz caldo, yung ewan ko yun. Uy. Ano ba yung totoong arroz caldo, Lugaw, diba? yung malagkit. Kasi masarap. Oo. Tapos parang may chicken, Yan. tapos may toyo at kalamansi at bawang na crispy. May chicharon. May chicharon, pwede rin. May toko at baboy. Yan, masarap. Oo. Diba? Tapos yung bulalo. Ako rin diba? Oo, tayo rin Nag-crave din tayo ng mga may init na sabaw. Oo, diba? Yung sopas. Oo. No, sopas na may milk. Wow, Or pwede rin walang milk. Lomi. Diba? Lomi at saka mami. Bulalo at tinola. Yes. Sinigang. Diba? Sinigang.
Yun lang, napapasarap tayo kasi magla-lunch na eh. At hindi pa tayo kumakain. Ako, hindi pa. Ikaw? Hindi pa. Ako, breakfast. Nag-breakfast ka ako. na? Tsaka nag-snack ba? tayo. Healthy ba? Medyo healthy. Healthy, I-share mo healthy. naman. We try to, kumbaga, healthy eating. Ano tayo? Egg tayo kanina. Egg. Egg. Yeah. Very, Oo. very healthy ngayon lang. Tsaka madali. Oo, Ibo-boil egg mo lang eh, minsan. na may kanin, Boiled ba? medyo omelette style. Yan. Kaya Yung medyo mga- halo-halo na. Yung mga nagda-diet or nagpapaka-healthy, boiled. Boiled egg. Oo. Tapos yung anak ko, ang gusto lang niya yung puti sa egg. Ayaw niya yung pula. Oo. Kaya Ako lahat pwede na rin kahit na Oo. sana eventually ay matuto rin sila. Correct. Oo. Nakainin lahat. Diba? Basta ano lang atin Nins, pinggang Pinoy, 'di ba? Tamang amount ng carbohydrates, tamang amount ng gulay at syempre tamang amount ng ulam o protina, 'di ba? Na masustansya po para sa atin. Syempre tinitingnan din po natin yung merong mga matataas ang kolesterol, medyo elevated po ang blood pressure, maging ano din po tayo, mindful din po tayo sa ating mga kinakain. Sabihin natin in moderation nga, pero sobrang taba naman, defeats the purpose po 'yan. Oo. Yun. Oo. At bukod sa usapang kalusugan, mamaya makakausap po natin ang spokesperson ng National Council on Disability dahil pinagdiriwang pala natin ang National Disability Rights Week. Okay, so ang question of the day natin, partner, eto, sa anong paraan kayo tumutulong sa mga taong may kapansanan o sa mga PWD? Ayan. Sa anong paraan po kayo tumutulong sa mga taong PWD or sa PWD? Ayan. QOTD, question of the day. Mag-Viber po kayo, 0919-278-3000. At syempre, mag-comment po kayo sa ating Facebook, DZMM, Radio Patrol sa Estrenta, at syempre sa ating DZMM YouTube channel. Ayun. Alam mo, very conscious tayo dyan. Lalo na sa mga anak natin, gusto ko maipakita natin sa kanila na pagka may PWD kayong na-encounter, ay kailangang priority talaga sila. Paunahin nyo sa pila, paupuin nyo, bigyan sila ng karapat-dapat na atensyon na kailangan nila. Tsaka, unang-una, dapat para sa ating mga PWD, yung hindi po sila una nabubuli. Yung hindi sila nakakantsawan. Yung hindi sila napagdidiskitahan kung ano man po ang kanilang disability. Para sa akin, kapag syempre sa daan, sa society, kapag may alam po tayong PWD, ano lang, parang normal part of society. Di ba? Parang taod naman po tayong lahat. So kung ano po ang trato natin sa kapwa-tao, ganun din po sa lahat. At tama, bigyan po ng tamang atensyon. Oo, kasi yun lang naman, minsan kahit sa pila man lang, di ba, or sa upuan, di ba, syempre papaunahin natin sila. Kaso lang, partner, may mga PWD na hindi mo halata. Tama, na hindi rin PWD. visual. Oo. Kasi mamaya maganda malaman natin sa kanilang kinatawan, sa mga taong mismong sumusulong at nangunguna sa mga PWD po sa pamamagitan ng National Council on Disability Affairs or NCDA. Kung ano po yung mga bagong hakbang at programa para sa pagsusulong ng kanilang karapatan at kapakanan sa mga kababayan nating PWD. At hingi rin tayo ng pointer sa kanya kasi syempre kung merong talagang alam nila kung ano ba ang tamang pagbibigay sa kanila ng atensyon, kung special attention, why not, di ba? Oo. At sila po yan. At kung may questions po kayo, kung kayo ay PWD, may kamag-anak na PWD, ay nandito po ang spokesperson ng NCDA. Maganda rin yan, Ate Nins, dahil syempre meron ding mga kaakibat na batas para sa ating mga kababayang PWD katulad ng RA 7277, Magna Carta for Disabled Persons. Meron po tayong RA 9442, RA 10754 at iba pa. Ayan. So mapag-uusapan po natin itong mga batas na ito para meron po tayong syempre karagdagang impormasyon. Actually, itong RA 10754 nagpapatupad po ng VAT exemption na 12% at karagdagang 5% discount sa mga pangunahing bilihin.
So, importante Oo. pong malaman po natin ang mga batas na ito. At kung sakali mang ginigipit naman po ang mga PWD natin mga kababayan tungkol sa mga batas na ito, syempre, hindi naman pwede yun. Oo, tsaka saan sila pwedeng lumapit? Oo. At kumbaga magsumbong, 'di ba? Dahil dahil unfair yung treatment sa kanila. Ayan, at para maliwanagan din, 'di ba, yung mga establishments rin at pati mga opisina ng tamang pagtrato sa kanila. Correct. Okay. So, bukod dyan, mamaya makakasama natin ang isang graduate ng partner, ang iyong favorite subject, BS Mathematics. BS Mathematics po ng UP Diliman. Favorite mo ba ang math? Alam mo, wish ko lang. Wish mo lang. Oo. Pwede ba maki-wish din ako? Hindi ako ang favorite ng math. Okay. Kaya nga tayo nandito Oo. sa trabahong ito dahil hindi ako masaya sa math. Wish ko rin naman. Wish ko rin naman diba? na maging favorite. Pero asawa ko favorite yan. Talaga? BS Math. Oo. BS Math siya? Ay, si hindi. Mishi? BS Math tuloy math ang kanyang favorite subject. Talaga? Ang naisip ko kasi ang BS Math, shoutout ko lang aking kaibigan na si Jamie Lim. Kasi si Jamie Lim ngayon nakakausap natin tungkol sa fitness and movement. Pinakita ko nga sa kanya yung guest natin today, BS Math kasi si Jamie Lim. Summa cum laude from UP Diliman. Grabe na yan. Sabi ko, Oo. Jamie, guest namin, taga BS Math. Astig yung kanyang pag-uusapan today. Oo, dahil tanong natin si Jamie kung yung thesis ba niya sa Oo. math ay sa wikang Filipino. Oo nga. Dahil siya po yung guest natin mamaya, ang kauna-unahang graduate ng BS Math sa UP na gumawa ng math thesis sa Tagalog po. Grabe, paano yun? As in legit Tagalog. As in, ano Tagalog, Tagalog na ng dialect. physics? Sige nga, hindi ko nga maisip. Oo nga, physics. Algebra. CB ka yung dati yung AP, di ba? CB ka Iba yung at kultura. AP eh. Madami. Rhyming. May Tagalog yun eh. Rhyming. Hindi yung math, paano niya nagawa yung mga tangent, ganyan, Oo nga etc. eh. Di ba? Magaling. Pi. Magaling. Paano yun? Nako. Ang hirap naman. So, maganda malaman natin. Very interesting. Paano nagawa ng ating guest mamaya, no? Yung kanyang thesis sa salitang wikang Tagalog. Wow, mabuhay ka, Andre Clyde Chua Arellano. Siya yung guest natin mamaya. Galing. Ayan. Hi, sana lahat, sana all. Usually, math kasi yung pinaka-challenging para sa ordinaryong taong katulad ko. Totoo yan. Di ba? Yung mga accounting, yung mga Kaya basic pag sinabing- arithmetic, pag oo, di ba? Pag sinabing CPA, wow. Wow. Galing mo sa or tax, 'di ba? Taxation, mga ganyan, 'di ba? Sila Oo. Tapis, yung mga CPA na yan, Oo 'di nga. ba? Buti pa kayo, ang Oo gagaling nga. sa math. Si Sir Berg din CPA. CPA rin. Oo, di ba, yan. sir? Oo. Sir Berg. Oo. Hindi ko alam siya rin. Oo. Ang gagaling. Yung mami ko, CPA. CPA. din. Hindi ako Oo. nagmana eh. Kaya nga meron Kaya siyang ako negosyo, hindi di ba? nagmana. Oo. Sayang. Lagi siyang numbers. She always thinks in numbers. Oo Ganito nga. yan. Tapos minsan nag-compute. Habang naglalakad kami, kunyari, nag-uusap kami, o ganito lang yan. Oo nga, oo nga. So mali yung desisyon ko na gawin to or bilhin to or bibilin ko ba to. Tsaka Diba? alam mo yung mga magagaling sa math, shoutout ko ng aking asawa, meron sila mga paraan ng mga pag-computing. Ngayon kapag nagtuturo siya sa aking daughter, sa aking sa Wow, aking hindi na anak. kailangan ng math tutor. Oo, as in like meron siya mga paraan, sabi ko, Iba na ang galing ngayon, ah. no? Ang galing nga pa. Oo. Ganun pala yun. Oo, Ganun pala. Ganun pala Wag mo yun. na akong asahan Wala akong dyan. ganun dati. Oo, Manual lang tayo eh. Iba na ngayon, gumagamit Oo. na sila ng mga pictures. Oo. Tsaka hindi yung simpleng minememorize. Iba, meron silang way, you have to show your solution, Show partner. your solution. O yung mga bata ngayon, kasi ako rin, may mga batang anak. So, kailangan ipakita mo, hindi sa simpleng memorize. Kunyari, kahit sinabing 1,000 times ganyan. Oo. Tapos kahit na, kailangan ipakita mo yan. Kung literal pa Oo. paano. In pictures, partner. In picture. Yes, ganyan na ngayon. Kaya iba na. At saka sabi nila, mas madali raw maintindihan. It's more about understanding kesa sa minememorize. Correct. Oo, tama. Oo, so ayan. Mhm. Okay, so abangan niyo po at baka may questions po kayo para sa ating mga guests, lalo na nga po dun sa spokesperson ng National Council on Disability Affairs, si Attorney Walter Alava. Makakasama po natin siya maya-maya. Ang oras po natin, 11:15 ng umaga.
Magbabalik ang nagseserbisyo Niña Corpus kasama si Migs Bustos. Nagseserbisyo Niña Corpus kasama si Migs Bustos sa DZMM. May bisita, upo po kayo. Ang ating KOTD, Kaserbisyo of the Day. Kasama na po natin ang spokesperson ng National Council on Disability Affairs. Walang iba kundi si Attorney Walter Alava. Magandang umaga po sa inyo, Attorney. Good morning, Ma'am Nina, and good morning, Sir Migs. Magandang umaga po sa lahat po ng inyong taga-subaybay po. Morning, sir. Okay, etong National Disability Rights Week ay ipinagdiriwang po ngayong linggo na ito. Ano po ang pangunahing tema po ninyo, Attorney? Yung National Disability Rights Week po talaga is celebrated July 17 to 23. So ano po siya? It was a proclamation by the President last 2024 po na nabago siya. So ang theme po natin ngayon is Rights First, Legislative Forward, Strategic Action for Equal Participation and Inclusive Development. So yung theme po natin is anchoring on the na lahat po ng mga program, services, pati batas na gagawin or mga policies is anchored with the rights of persons with disability. So, naka-anchor dapat lahat sa rights ng ating mga persons with disabilities. Opo, in line with rights, we mentioned earlier on top of the program, sir, yung mga talagang mga batas na talagang dapat malaman hindi lang ng ating mga kaibigan mga taga PWD pero as well as whole of society na baka naman honest mistake sabihin natin ito yung rights ng PWD, baka naman mamaya tayo hindi rin natin alam. Ano Yes. po ba yung mga common natin mga na-encounter sa lipunan na ay batas pala yan? Well, for starters, sir, yung misconception with respect to nakaka-discriminate na pala ng persons with disability. Like for example, may mga different natin ng mga organizations of persons with disability would prefer na tawagin talaga silang persons with disabilities or person first na people first na pagkatawag na persons with autism. Ayaw nila na PWD lang. So, mga ganun po, nagiging cause siya of discrimination na. And then, at the same time, kasi siguro yung sensitivity trainings nga, hindi nga masyadong, although we consider na medyo lumalawak na siya ngayon, yung mga sensitivity trainings natin, disability sensitivity trainings, meron pa rin mga iba-ibang mga individual na wala pa ring education with respect to paano makikipagtungo sa ating mga persons with disabilities. Okay, so simpleng pagtawag sa kanila is an issue. Yes po. Oo. Sa iba hindi, pero siguro para sa napapanahon na kailangan sabihin yung salitang person. Yes po. Oo, Kasi with ganyan. yes po, kasi parang minsan kasi pag sinabi mong persons with disability or PWD, pwede pa kasing parang naiiba or maiba yung parang wordings ng PWD. So gusto talaga nila persons with disabilities or yun nga, particular disability niya, for example, autism. So person with autism. What about yung mga, let's say, deaf, mute, yung mga ganun po? Bali, Ganun person din. with hard of hearing, person, ganun Hindi mo po. pwedeng tawaging PWD po. As a blanket. Yes. So, mas gusto nila ngayon po na or you persons can with say disability. deaf, can you say? Or More or less po, parang pwede naman po siyang gamitin in a sentence, but if you're recalling to them as a whole group,
You have to call them persons with persons who are with- deaf or with Oo. with hard of hearing, ganun po. Oh, okay. Oo. Importante yon kasi, attorney, bakit? Very important po kasi they feel discriminated pag mga nade-discriminate yung pagtawag sa kanila eh. So the moment na nade-discriminate sila, the moment na nafe-feel nila na nava-violate yung rights nila. Oh, so it starts with that. At least we're learning, natututunan po natin ngayong umaga, no? Na ganun pala, especially kung collective, meron kang guests or, 'di ba? Kasi yung iba naman they don't mind kasi kung hindi mo naman sinasadya, 'di ba, Migs? Yeah, or and at the same time kung siguro talagang for education purposes, sir. Oo. What if sa unang tingin hindi mo talaga alam? Oo. 'Di ba? Para how can we have that discourse now for people to be educated as well? So yun po yung layon natin with our disability sensitivity trainings na dapat po lahat ng ahensya, lahat po ng mga empleyado ng gobyerno, specifically the government and also the private sector, na magkaroon ng disability sensitivity training or awareness para po alam talaga nila kung paano makikipag-usap sa ating mga persons with disability to the different types of disabilities. And sa Tagalog pala, how do you say it? Kasi sasabihin mo, taong may ganyan. May Ganun po. usually po taong may kapansanan or Oo. may kapansanan. Eh, di ba minsan ayaw nga nila yung may kapansanan? Yes po. May iba pa bang... Normally naman po ang ginagawa natin or ang kalimitan na ginagamit talaga natin are yun nga po, persons with disabilities talaga. Oo. Pero yung iba kasi sasabihin nila, dapat differently abled, sasabihin rin nila. Yung differently abled po, it was a term used mga way back 10 or 10 years ago. So binago po siya with respect to the dun sa national international and national na mga forums po, specifically on yung mga UNCRPD na terms po. Nagiging universal na po yung persons with disabilities. Persons with disabilities, yun yung tama. Yes po. Okay, okay. Ito po sir, no, ito po attorney, meron po dito syempre yung karapatang makapagtrabaho. Bawal ang discrimination sa pag-hire, bawal ma-discriminate sa pag-promote at pagtanggal. May tax incentives din po dito ang mga kumpanyang mag-empleyo ng PWDs. Tama po kayo, sir. With respect to Republic Act 10524, yan po yung tinatawag natin na at least 1% of their human resource complement should be persons with disability in the government and highly encouraged to the private sector. So, yung 1% po dapat is na kuha ng isang public office na at least 1% nga na persons with disability. So kung sabihin natin 100, at least may isa na persons with disability. So pinasabi natin at least. So kailangan po, kasi may batas, so mandated by law to really hire persons with disabilities. And at the same time, yung sa sinabi nyo po, part of that law is dapat hindi po mag-discriminate ng pagtrabaho specifically on that persons with disability na parang may kapansanan ako, hindi ako kukunin sa trabaho. So, pa rin, part of the personal selection pa rin dapat. Hindi po ma-discriminate dahil may kapansanan po. What if mang-discriminate ang employer, ang manager, or ang kumpanya? Ano po yung pataw doon, sir? Pag nakitaan na may paglabag doon sa batas po, especially sa discrimination po, nagre-range po yung mga penalties natin from may fine na 50,000 to 200,000, and at the same time may karagdagang kulong depende sa court. It's either 6 months to 2 years po. And is this something, sir, na pwedeng quote-unquote ma-retro? Sabihin natin, pinagdadaanan na pala to ng matagal, pero wala lang siyang kumbaga courage na mag-report. Pero ngayon, sabihin natin, kahit few years ago na nangyari yun, pwede niyang i-bring up pa rin yun. Sabihin Opo, natin sir, sa mga HR o lumapit sa abogado, sir. Yes, sir. Kasi if the discrimination goes on, so wala pong prescriptive period yun. Unless na lang na alam niya na nadi-discriminate siya at hindi pa rin siya nagano. So, di ba kasi may may mga different prescriptive periods on filing cases. Yes. Opo. So, depende po yun. But with respect to your scenario, so long as repetitive and currently nangyayari pa rin yung discrimination, pwede po na ma-filean po yung mga nagva-violate ng batas. Okay. Going back to dun sa mga kumpanya na dapat mag-hire, dapat po ba talaga, is it required na bawat business establishment or kumpanya ay merong 1% sa kanilang mga empleyado na PWD?
Based dun sa Republic Act 10524 po, government agencies po, lahat po ng LGUs, lahat po ng mga sabihin natin GOCCs, lahat po yon sa government mandated. But with respect to the private sector po, they are highly encouraged to employ persons Then with may disability. incentives. May incentives po. din. Like what? May mga discounts po sila nakukuha, like for example with respect to kung nasa mga retail ba sila, casing industry, yung mga tax deductions, may mga ganun po. Saan po natin madalas nakikita itong mga empleyado na ito, itong persons with disability or persons with disability or PWD? Anong line of work? I'm sure iba-iba kasi iba-ibang disability yan eh. But for sometimes na very obvious, minsan I go to an establishment and nakalagay may ID na sila eh. Like Yes po, to identify. OPI, ako po ay PWD, ganyan. Tama po, no? Talaga, wala namang parang pinakamarami kasi all aspects of industry andun talaga sila. But with respect to the government po, ang pinaka-common na nakikitaan natin ng mga persons with disability is with the persons with disability affairs offices, especially with the LGUs. Pagdating naman sa mga national agencies, mga ganun po, so long as naman na yung ating persons with disability ay qualified with a particular plantilla or regular position po, kahit saan naman po talaga doon. But with respect to the establishments po, marami po kasi from IT to papuntang mga sabihin natin retail, papuntang mga different negosyo, andun na po yung mga persons with disability natin po nakakalat na po talaga. Oo, kasi kunyari meron akong kilala na naka-wheelchair siya pero ang galing-galing niya sa IT or sa programming. Yes po, ang dami po. Yung mga persons with disability po, especially with yung mga sabihin natin intellectual or learning disability, hindi nakikita. May mga nag-i-excel talaga. Like kung hindi sa larangan ng parang sabihin natin arts, mga painting, nagko-compose po ng mga literature, nandun din po sila sa mga different na mga sa planning, sa programming. So technically yung ating mga persons with disability are really are really embedded with the talaga dun sa system natin. It's just that some of the persons with disability nga po ay hindi po nagpapakilala na persons with disability lang because of the stigma na para baka persons with disability ako, hindi ako kukunin, or baka persons with disability ako, hindi ako mapopromote. So may mga ganun pa ring tendencies, and yun po yung nilalayo natin with respect to the celebrations, na as much as possible inclusive na po talaga yung society natin. Ito po, attorney, meron po tanong dito from France. Is there a standard allowance for PWDs across all LGUs? If so, paano po ito kaya na-allocate? Dun sa tanong po, wala. Kasi with respect to allowances provided by the different local government units, it's through an ordinance or an executive order. Daw, yung binibigay po na allowance is nagde-differ siya doon sa income din ng mga different LGUs. So meron pong mga nagbibigay po nagre-range ng parang 1,000, 2,000, 3,000, quarterly, weekly, may mga ganun po. Depende po yun sa ibibigay na capacity or kapasidad ng ating LGUs. But with respect to the national law naman po, pending pa po yung ating National Disability Allowance. Okay, ito po from Kai, Atinins. I am a PWD, sabi ni Kai. I know may discounts kami in food, grocery, and services. How about sa tax? Ito po, baka po maklarify po natin. May work po is a freelancer and pinapadeclare po kita ko as a multi-source daw po. Aren't we tax exempts? As of the moment po, because of the train law, may tax exemptions before Pero because of the train law po, medyo nagkaroon ng thresholds. At saka at the same time, na-amend yung batas natin with respect to Republic Act 10754. If I believe po, nasa Section 14 po ata yon before, na meron tax incentives. But ngayon po, because of the train law, na-amendahan po siya. Opo. So can you discuss, attorney, ito pong na-mention din natin kanina, 10754, nagpapatapat ng VAT exempt 12% at karagdagang 5% discount sa mga basic needs. Tama po yun, sir. Nag-start kasi yan sa Magna Carta.
RA 7277 na dapat may mga pribilehiyo tsaka benefits na nakukuha ang mga persons with disabilities. Now, kailangan po kasi malaman kung ano yung mga magkano and ano yung benefits na yon. So, it was amended, yung 7277, the Magna Carta was amended by Republic Act 9442. But yung 9442 is may kulang pa rin. So, naamyandahan siya ng Republic Act 10754 na nagdagdagan na po yung mga transportation, yung lahat ng mga nabibigyan ng benefits with respect to the 20%, 12% VAT, and then the 5% na discounts for our persons with disabilities po. Oo. Ngayon, syempre, may concern rin yung iba nating mga establishments dahil minsan nagagamit yung mga peking PWD Opo. ID or kakulangan. Minsan naman, kakulangan ng mga, parang kailangan magbigay ka ng ebidensya, di ba? So, paano po natin ito ina-address? So, currently po, kakatapos lang last June 30 po yung ating rollouts for persons with disabilities na tinatawag nating Unified Persons with Disability Identification System. So, yung tinatawag natin na Unified ID System for Identification System was actually an answer by our sector na mawala na po yung pamimeke ng IDs. Kasi nga po, yung itsura ng mga different persons with disability IDs is paiba-iba. From bawat LGU. LGU may sarili silang may Itsura. sarili sa itsura. Although the NCDA is tasked to have the template po, and it was accorded by NCDA Administrative Order number 1 series of 2021 na may template talaga siya. But yung template po naiiba-iba. So ngayon napipeke siya. So ang mahirap po is yung verification. Kasi pag sinabi mo na, oy, taga Mindanao ako and I'm using my ID here in Manila, iba po yung itsura. So what happened is, nag-create po through the thrust and direction of our good Secretary Rex Gatchalian, who is the chairperson of the NCDA, nagkaroon po yung Unified Identification System. Bali po, magkakaroon ng digital ID and uniform na po yung itsura ng ating persons with disability identification. Parang plaka lang dapat. 'Di ba? Parang plate number. Exactly, sir. Oo. So, wala nang naiiba. And at the same time, pag kini-question yung ating persons with disability or kung gagamitin po yung ating mga IDs po for the discounts and benefits, i-QR code na lang po siya. And then pag nag-QR code, yung merchant natin, i-QR code siya, pupunta po sa portal ng DSWD, makikita na po na persons with disability siya. Parang national ID po. Galing. Ayan, kailan po ito magro-roll out? Actually, nag-roll out na po, and then last po na roll out date is last June 30. So, meron na po tayo approximately almost 1,000 na mga LGUs po na roll outan. So, hinihintay na lang po natin yung administrative order kasi na-signed na po din ng ating butihing secretary, and at the same time, pina-file na po sa UP Honor, and hinihintay namin yung certification para po ma-publish na may bagong AO with respect to the Unified ID Persons with Disability ID System po. So, paano yan? Meron silang physical ID or pwedeng digital lang? Digital ID talaga siya, ma'am. But the LGU has the option po if they wanted to print it out. So wala naman problema if they want to print it. But with respect to the ID, it's a digital ID. Alright. So, Attorney Walter, last message na lang po para po sa ating panghuling mensahe na lang po para sa ating mga kababayan at mga nakikinig at nanonood. Sige po. On behalf of our Executive Director, lahat po inaayayahan namin na makipag-celebrate with respect to the National Disability Rights Week. Ano po yan, month-long na celebration po. Ang dami po nating partners. So, dun po sa mga nanonood sa atin ngayon, please do visit our website, ncda.gov.ph, and our Facebook page, National Council on Disability Affairs, para po mapupuntahan po ninyo yung mga different activities po na gagawin within the whole month of July. So again po, we are asking everyone for the support kasi nga po ang tunay na success po natin with it comes to the rights approach is that the everyday na po lahat po ng parang aspeto with respect to persons with disability ay napapag-usapan, and hindi na po siya puro problema, but pag celebrate na lang na meron po talagang persons with disability, and then inclusive
po sa society natin na kasama ang ating mga persons with disabilities. Meron Salamat lang po. akong isang question bago ka namin pakawalan. Ilan ho ba ang PWD na nakaregister sa ating bansa? Based po sa ating Philippine Registry for Persons with Disability, nasa mga around 2.7 million na po yung mga nakaregister. But with respect to the World Health Organization po, meron pong 15 to 16% of the world population are persons with disabilities. So dito sa Pilipinas po, kung meron tayong 100 million, expected po talaga na nasa 15 to 16 million po yung persons with disability natin. Okay. Ang dami din, ano po. Alright, maraming salamat. Attorney Walter Alava, ang spokesperson ng National Council on Disability Affairs or NCDA. Thank you, Attorney. Thank you, Attorney. Alright, mamaya, partner. Ikaw muna. Hindi, time check. Time check. Oo, Ikaw na mag-time check. Okay. Ang oras po ngayong umaga, 11:38 a.m. Magbabalik ang Nagseserbisyo Niña Corpus kasama si Migs Bustos. Nagseserbisyo Niña Corpus at Migs Bustos sa TZMM. Taos-pusong tumulong, walang itinatangi, walang pinipili. Sila ang ating mga bayani. Sino po sila? Sino po sila? Bago po natin ipakilala ang bida sa segment na ito, meron po tayong flash report tungkol po sa presyo ng langis. Akala ko may magre-report. Okay, tayo pala magre-report. Tayo magbabalita nito. Eto na po ang tataas. Nakita ko yung araw. Teka lang, Tataas. tinignan ko yung arrow emoji Pataas pala. Tataas po simula July 14, which is bukas. Alam niyo naman po, every Tuesday, effective 6 a.m. Ito po ang dagdag sa presyo ng gasolina ay 1 peso per liter po sa gasoline. Ayan ha. Sa kerosene naman, 2 pesos and 30 centavos po ang itataas. At sa diesel, partner, diesel ka ba? Diesel tayo Medyo mataas tong diesel. 4.60. Para ka namang 4 pesos and 60 centavos. Pinatatawa ko lang Oo kayo. nga. Pinatatawa Kasi ko lang. 4.6, tama. Oo nga eh. 4.60 Meron kasing per push and liter. pull Ate Ninse. Oo, Kasi meron tayong nakuhang balita na nagsara na naman daw ang Yes. Strait of Hormuz. Narinig ko nga yan nung weekend, partner. Oo, pero ngayon, as per BBC, ini-insist po ng US na open naman daw ang Strait of Hormuz. Gulo Despite nila, Iran saying it has closed the waterway amid renewed strikes, ayon po sa BBC. Okay, but anyway, Oo. so the result of this nakakalito na balita, kasi ang balita sinara uli ang Strait of Hormuz, sabi ng Iran, Yes. kaya ito po, 1 peso sa gasolina, sa Oo. kerosene 2.30, sa diesel 4.60, ito po ay mula sa Shell Pilipinas. Effective 6 a.m. tomorrow, kaya magpagas na kayo ngayon. Kasi Diba? bago nung gerang ito, sabihin natin yung mga presyo per liter, mga nasa 50s, siguro mga nasa 60, minomonitor natin yan. Nagtaas as high as 140 pa nga, 150 sa probinsya. Nung medyo nagkaroon na ng peace deal, bumaba na yan to 100. Ngayon, nagdo-normalize to 70. Kung 76 ka, di balik 80 ka na naman. Diba? Depende yan sa dealer kung saan mang location ka magpapagas. Pero Ate Nins, ito muna. Ano? Meron pa. Yan. Ano yan? Syempre. Go. Okay, wait. Ito muna. Ito muna. TZMM Radyo Patrol Flash Report. Okay, eto simula ngayong araw,
ngayong araw. Oo. Ito na to, kala ko sa Friday. Oo. Pagpili muna. Pagpipili muna, oo, ng beneficiaries ng wheelchairs nga po at charity timba ng aming programa po dito sa Nagseserbisyo, Niña Corpus at Migs Bustos. Alamin nyo kung paano po kayo sasali dahil magpapamigay nga po kami ng 20 wheelchairs na may kasamang charity timba. Opo. Migs, paano nga ba sila makasali? Para po makasali, mag-email sa nagseserbisyo.dzmm630@gmail.com. Kasama po ang inyong buong pangalan, edad, address, contact number, mga kinakailangang larawan o patunay at sagutin ang tanong sa paanong paraan makatutulong sa inyo ang wheelchair. Abangan po ang mga mapipiling benepisyaryo at ang turnover ng tulong tuwing Biyernes. So muli po ngayon po this week po ang ating kumbaga proseso po para po syempre mag-email na po kayo today sa nagseserbisyo.dzmm630@gmail.com. Friday po natin unang ma-identify ang unang beneficiary ng ating wheelchair at charity timba. Okay, ayan po sali po kayo mag-email at sabihin sa amin kung ba't kailangan ninyo ng wheelchair. Dito lang po sa nagseserbisyo.dzmm630@gmail.com. Ayan, at pipiliin po namin at sa Friday we will announce kung sino po ang unang mapipili namin para mabigyan ng libreng wheelchair at charity timba. Okay, balikan na natin ang ating special guest ngayong umaga. At siya nga po kanina, di ba, partner Mix, pinag-uusapan natin, kauna-unahang nagsulat ng kanyang thesis sa math sa wikang Filipino o Tagalog. Kasama po natin si Clyde Chua Arellano. Magandang umaga sa iyo, Clyde. Kagandang umaga rin po. Ang laking karangalan pong maparine. Yan. Ang galing ni Clyde. Yung pa lang, alam ko na ang galing niyang mag-Tagalog. Oo. Clyde, BS Mathematics, congratulations. Nagkaka-graduate mo lang, no? Opo, nung ikalima po. Noong Okay. ikalima ng Hulyo. Oo. At bakit mo naman napili ang BS Mathematics muna? Tatapatin ko po sa kanila po, hindi po ito yung first choice ko. Ang nangyari po noon kasi, gusto ko sana po mag-BS Psychology po noon po papasok sa UP. Subalit, napasok ako sa tinatawag naming degree program without a slot. Hindi sumapat po yung marka ko para makapasok po sa BS Psychology, ngunit pasok ako sa UP Diliman. Mula roon, pinapili nila ako ng mga degree na pwede kong kuhanin at naisip ko sa sarili ko, dati naman akong pumapasok sa mga kompetisyong pamatematika, bakit di na lang ako pumasok sa BS Mathematics? Siguro kakayanin ko naman. Spoiler alert, mali pala ako, pero hindi kinaya naman sa uli. Oo naman, tingnan mo nga, andito ka ngayon sa DZMM at naririnig ka ng buong bansa. Oo nga. Dahil sa Galing. ginawa mo. Oo, Kasi diba? ang ating paksa ngayong araw is ang kauna-unahang mathematics thesis sa wikang Tagalog. Unang-una, parang pag sinabing math in Tagalog, paano ba to? Paano ba to ginawa, Clyde? Sa maraling sabi po, ako po hindi po ako purista pagdating po sa pagsusulat po. Ang kasalukuyang lagay po ng Tagalog po natin po ay gumagamit tayo ng mga hiram na salita galing English para sa iba't ibang konsepto at ganoon natin po pinapaliwanag sa mga wika natin. Kaya hiniram ko na lamang po mga salitang ito at ilagay po sa papel ko. Halimbawa, sasabihin ko, ang derivative ng x to the y ay yx to the y minus 1 o y minus 1. Parang ganung bagay po. Hindi ko na po kailangan pong baguhin pa po yung mga termino kung hindi naman kinakailangan, ngunit may ilang mga pagbabago kong ginawa para sa sarili. So ano yung specific topic sa iyong thesis? Yung baksa po ng thesis ko po, hindi ko po gagawing labis na technical, ngunit hinggil po ito sa mahula o kung tawagin po naming heuristic sa matematika ng dalawang tanyag na matematiko sina Henry Cohen at Hendrik Willem Lenstra Jr. hinggil sa mga bagay po sa matematika na tinatawag naming quadratic number field po. Ang ginawa ko po, gumamit po ako ng mga metodong computational para suriin ang kanilang mga resulta at i-verify ire. Okay.
Alam mo, sa ordinaryong taong katulad namin, ano to? Oo. Diba? It sounds complicated, ano? At Kaya mo bang i-explain sa amin sa madaling paraan kung ano tong thesis na ito? Ano yung gusto nitong sabihin? Sige po. Nung mga nakalimutan ko po yung taon, sabihin natin mga 1980, 1980s, mga ganun po. Sina Cohen at sina Lenstra, naglabas po kasi sila ng mga heuristic hinggil nga po sa mga bagay na tinatawag na quadratic number field. Ngayon, hindi pa natin po napapatunayan kung totoo ang mga ito. Ngunit, kung titingnan po natin po sa mga methods po na computational, makikita natin na parang totoo nga. Ngunit wala lang tayong solid proof o kaya parang pulidong katibayan na totoo talaga ito. Ang ginawa ko po, gamit po yung makabagong teknolohiya na mayroon tayo, particular yung mas malaking dataset ng mga number field at yung tawag din at yung mga bagong mga computer natin, mga programming languages po natin po, sinubok ko pong tignan gamit ang isang mas malaking dataset kung totoo pa rin ba yung kanilang mga hula o kahit paano kung hindi pa ba ito napapabulaanan. At sa nakuha ko po, mukhang ganun pa rin naman po. Hindi pa po natin ito napapatunayan pawa sa pagkaunawa ko. Subalit, hindi kahit paano, parang nag-hold up pa rin ito hanggang ngayon. Pero ang tanong ko, Clyde, bakit mo talaga pinili sa wikang Tagalog na buuin ang iyong thesis? Kay saya, ito na yung gusto kong sagutin. Okay. Tawag din noon pong high school po ako, nagkaroon po ako ng malaking interest po sa mga wikang Pilipinas o Philippine languages at kinalaunan naging interest lang yon sa mga kulturang Pilipinas, Philippine cultures at mga ganung bagay. Siyempre po, alam po natin po na medyo salat po tayo pagdating sa panitikang sa mga wika natin. Pagdating sa larangan ng agham, lalo na kung hindi Tagalog, kahit paano kasi yung Tagalog, meron pa itong state support sa anyo ng Filipino, pero ibang mga wika natin, wala ito gaanong suporta ng pamahalaan. Kaya noon pa man po high school ko, sinabi ko sa sarili ko, kung yung thesis ko sa college, kung papaunlakan nila ako, isusulat ko po ito sa wikang alam ko, sa Philippine language na alam ko, Tagalog. At yun, pinaunlakan nga po ako, kaya yun. At naisip ko, at nung nagmatematika ako, sinabi ko sa sarili ko, ay, mas maganda to. Kasi lalo dito, wala nakukulang. So yung mga professor mo ba, nagulat? Tawag din paano ko ba ipaliwanag? Noon pong akong nasa pinakaunang taon po, lahat ng gawa ko po nakatagalog na. Kaya siguro noon pinakauna kong asignatura, naisip niya, okay, medyo kakaiba Pero parang inasahan sa 5 taon na nag-aral ako sa UP, inasahan na lang ito sa akin ng mga professor ko, kaya di na po sila nagulat. Syempre, ang isa din sa mga sikat na programa sa UP Diliman, ang College of Arts and Letters. Diba? Tunay po. Tunay. Meron ba silang reaksyon sa iyong mga ginagawang mga project? Sabi mo nga, first year ka pa lang, in Tagalog na. Ay, wala po. Hindi pa ito napaalam sa kanila Baka ngayon alam na nila. So, Hamak. Maganda. ako naman ay curious. Anong grade mo? Tawag din kung yung kabuoang jiwa, hindi pa ako cum laude po, 1.9 something lang yan. Kaya yon. Sa grade mo, hindi, yung sa thesis mo. Yung thesis po, dati, bago po yung, kinuha ko yung asignatura na yun, pass-fail lang yun. Ibig sabihin, kung hindi, pasado o bagsak lang yung maging marka. Pero ngayon at meron ng numerical grade, kung tawagin, 1 to 5 po. Mataas! Taas nun Mataas dahil, Ang galing. Congratulations sa'yo. Sayang naman yung 1.9. 1.75 ang cum laude, di ba? Tama ho yun. Sino bang professor sana naman po? Gapang pa rin yun, di ba? From 1.9 to 1.75. Hindi, konting points na lang Oo. Pero alam mo, anong pakiramdam mo na muntik ka na mag-cum laude? Ay, hindi po. Noon pa man po, sa dami ng mga marka ko na pasang-awa lang, naisip sa sarili ko, ay, hindi talaga ito magkukum laude. Pero naisip ko sa sarili ko, hindi naman yan ang hinahabol ko Totoo lamang, pinaka-hinahabol ko, ang masulat ko po ang thesis ko po sa Tagalog, kaya yun. At matapos. Pagdating sa thesis, summa cum laude ka, 1.25. Di ba? Hindi ko po lang sabihin niya, kasi yun lang yung numerical grade, pero kung pwede lang sana, Hindi, we're just saying na parang bilang pagpupugay sa'yo dahil pinaghirapan mo yan. At I'm sure marami ka ng pinagdaanan. Kumusta ba yung college life mo? Ano ba yung pinaka-challenging para sa'yo? Lahat yung pag-aaral po ng matematika mismo po. Kampante po sa pagsusulat ko ng Tagalog po. Pero yung pag-aaral po ng matematika ay laging magiging hamon po yan. Inamin ko marami nga po akong yung atres. Diyan ako nag-test sa BS Math.
Ang ganda ng BS Math dati. Ang ganda ng BS Math. Yun yung pinakabagong building dati. Lagi Oo. ako pupunta doon, nagagandahan ako. Isa sa mga malalaking building yan sa Diliman. Oo, tsaka yung math namin Oo. doon. Pupunta kami doon. Oo nga. Oo. Eh, nag-test lang ako doon. Nag-test ka. Pass or fail? Eh, di fail. Oo. Di ba, Clyde? Tinalo mo si Kuya Migs. Oo, di ba? syempre. Oo. But gusto ko malaman, ano ang balak mong gawin ngayon na nakagraduate ka na ng BS Math? Maganda pong tanong po 'yan. Sasabihin ko sa simula tawag din ang gusto ko muna po makuha isang scholarship po para ipagpatuloy yung pag-aaral ko. Subalit po yung scholarship po ng DOST, hindi ko na malayan, lumipas na pala yung kanilang window. Kaya sa kasamaang palad po, para kung mag-apply po ako doon po sa ikalawang semestre pa po ng paparating na academic year, ako pwede mag-apply po. Siguro ngayon at 6 na buwan akong wala akong gagawin halos sa bahay, pwede akong mag-gap semester, ay di pahinga muna yan, o kaya makahanap muna ng hanap buhay. Pero tingin ko dahil nga sumiklab ulit yung alap ko para sa matematika matapos itong lahat. Tingin ko mag-gap semester na muna ako tapos balik sa pag-aaral sa Enero po. Gusto ko talaga Sa ipagpatuloy po. DOST naman. Anong, Hindi po, yung what kanila do you pong mean? scholarship po. Meron po silang scholarship po kasi Para na... mag-masters, ganon? Apo, tama po. Shout out sa DOST. Ang totoo niyan po, scholarship po, scholar po ako ng DOST mula pa nung high school kasi pumasok ko sa Philippine Science High School main campus. Pisay Yun naman pala represent. eh. Tama. Pisay ka Oo, pala. Pisay Oo. represent. So, DOST scholar ka sa UP. Opo And then din. gusto mo ngayon mag-masters ng mathematics pa rin. Mathematics pa rin po. Wow. So, balak mo bang magturo after? Ano bang Hindi po, balak mo? mananaliksik, researcher po. Marami pa po tayong hiwago, misteryo ng matematika na hindi pa rin po nalulutas. At higit doon, para sa akin, kailangan pa natin damihan pa yung panitikan natin pa sa mawika natin at gusto kong makaragdag pa roon. Oo nga. Ang galing mo ha, Clyde. So ano siguro ang mensahe mo sa mga nakikinig ngayon dahil nakaka-inspire ang iyong istorya? Siguro ang pinakamainam po na sasabihin ko sa ngayon ay kung tingnan po natin po yung lagay po na ng paggamit po ng mga wika natin po sa Pilipinas, kailangan natin tanggapin na hindi pa tayo sanay sa pagsusulat po na gamit ang mga wika natin sa konteksto akademiko sapagkat hindi naman po talaga tayo dito hinasa. Karamihan ng output natin lalo na sa STEM ay naka-English, lahat ng mga materials na panturo natin naka-English, lahat ng mga ganun-ganun bagay po naka-English. Subalit po, sana po magsimula pa tayo. Hindi po ito sa pilitan. Kailanman po hindi ko po isapilit sa sino man na magsulat lang sa kung ano mang wika. Pero kung may interest po kayo, magsimula po tayo magsulat po. Malamang sa malamang po, yung una ninyong lalabas po, baka isipin nyo pangit. Baka isipin po ng iba na hindi ito pang akademiko, dito pang papel, hindi ito angkop sa isang paaralan. Pero pangako ko po sa inyo po, kailangan po may simulan po. Lahat po ng di maganda, lahat po ng di perpekto, kayang pagandahin, kayang linangin, kaya po itong pahusayin. Subalit kailangan meron para magawa ang mga bagay na iyon. Magsulat kayo kung paano kayo magsalita at kung kailangan linangin, edi gawin po iyon, pero kailangan magsimula. Clyde, isang mabilis, paano ma-appreciate, paano natin mas, ma-appreciate ng Pilipino ang matematika? Sa pinakamadaling sabi po, maganda pong tanong yan po eh. Para sa akin po, kailangan po pinakamabisa sana formal na pag-aaral ng matematika. Ako po yung pagmamahal ko sa matematika, pumasok lamang po sa kolehiyo, nung nalaman ko ang matematika, di lang para puro bilang, hindi lang pala ito puro pagtutos o computation. Kundi marami pala itong mga structures, marami pala itong mga lohika na nasa likod ng matematika na ito, na siyang dahilan kung bakit gumagana yung matematika natin. Pero para sa kabuuan po, tingin ko lang po na kung tingnan lang po natin kung paano natin ginagamit yung matematika sa pang-araw-araw po, makikita natin na yung kagandahan talaga ni Re. Okay. Taga Bulacan ka ba? Hindi po, Tubong Pasig po ako. Lungsod ng Pasig. Kasi Nire. Opo, marami akong Southern Tagalogisms o Southern Tagalog words na ginagamit sa Ijolek ko eh. Na-adopt ko lang. Okay, galing. Kasi alam ko yun taga Bulacan yung mga kamag-anak ko eh. Half Bulacania ako eh. They always say Ire-Dine. Oo, 'di ba? Okay, nako, maraming salamat. Nakakatuwa ka naman, Clyde. Congratulations. Mabuhay ka at ang galing mo. Clyde Chua Arellano, ang ating graduate ng BS Math sa UP Diliman, ang nagsulat ng kauna-unahang mathematics thesis in Tagalog. Maraming salamat sa iyo. Opo, daming salamat din po. Mabuhay lahat ng wika ng Pilipinas at lahat ng wikang tao. Uy, agyamanak.
Ayan, Ilocano naman yon, Clyde. Okay, sige, again, bukas po magtataas ng presyo. Announcement po yan mula sa Shell Pilipinas. Sila yung unang nag-announce na 4 pesos and 60 centavos per liter sa diesel, kerosene 2.30 and gasoline 1 peso per liter. Okay, Migs. Susunod po headline ngayon kasama si Jeffrey Hernaez at Rica Lazo. Muli ako po si Migs Bustos, nagseserbisyo. Ito po si Nina Corpus, nagseserbisyo. Bye. Bye po. Nagseserbisyo, Niña Corpus sa DZMM Radio Patrol 630.